As of August 2023, mahigit 113 million SIM cards ang nakarehistro sa gobyerno. Pero sa kabila nito, kabilang ang Pilipinas sa top 10 countries worldwide na may pinakamalaking mobile internet usage gap. Sa datos ng Group Special Mobile Association o GSMA, 55 million Filipinos ang hindi gumagamit ng mobile internet. Isa sa mga pangunahing dahilan daw dito ang mataas na presyo ng mobile phones, pati na rin ang kakulangan sa access sa internet dahil sa limitadong infrastruktura. Philippines is known for being quite cost conscious when it comes to users. On the coverage gap, it's clearly a complex geography, but the usage gap is also still high. Now that is not unique to the Philippines. Countries of similar GDPs or maturities and economies in that same sort of ballpark. Ayon sa GSMA, ang pagsasaayos ng mobile at digital infrastructure ay makakabuti sa lagayan ng ekonomiya at productivity. Isa sa mga benefit ng mobile internet ang pagkakaroon ng digital wallet, na ayon sa GSMA ay malaking bagay para sa mga tinatawag na unbanked. Well, the thing, e-wallets offers an opportunity for people who don't have a bank account to transact digitally. And that's obviously very important because I think it's not that many years ago when we had COVID and we couldn't go out, do anything, and the only way that we could transact was digitally. So enabling people to have a wallet is very important. Which, mobile money was a big push around mobile money was connecting or getting the unbanked banked. In actual fact, the research we've done shows that in places like the Philippines and Indonesia, there's still a lot of unbanked, but they have wallets. Ang GSMA board ay kinabibilangan ng 25 pinakamalalaki at most influential na telecom operators sa buong mundo. Inaasahan din na pagdating ng bagong taon, 4 na digital banks ang magsisimulang mag-operate sa bansa. Kasunod ito ng anunsyo ng Bangko Sentral na ililift na ang moratorium pagdating sa mga bagong digital bank licenses. Para sa Agenda, Sujin Kim, BNC.